So this might be the best Game Boy Advance model. And yes mga peeps, sinasabi ko na maganda ang Game Boy Advance. Pero why will I say na maganda ang Game Boy Advance even though marami siyang mga mapangit na features? So what is up sa inyo mga peeps? My name is Daniel Stroya. Welcome back to my YouTube channel. And today's video, ito-check natin itong Game Boy Advance and why I still have a soft spot for it even though sobrang luma na nito and Jurassic ang features niya. So hope you guys stay tuned and tingnan natin itong Game Boy Advance. So pag nag-iisip kayo ng Game Boy Advance, you always say the Game Boy Advance SP and the Micro. So why do I recommend buying the Game Boy Advance even though sobrang luma na nito and mapangit ang graphics? So masasabi ko mga peeps na maganda ang Game Boy Advance in two reasons. So first of all, pwede kayong maglaro ng Game Boy and Game Boy Color exclusive and Game Boy Advance games on this console, which is a huge deal para sa akin mga peeps kasi sobrang daming nagmamod ng console nito dahil lang sa screen nito. And as you can see, the screen is not that good. So pag nag-try kayo maglaro rito without modding it, sobrang pangit ng display nito. Wala kang makikita masyado. And if you know someone na marunong mag-mod ng Game Boy, sobrang sulit pa rin ang Game Boy Advance kasi the other reason ay sobrang comfortable ito. Like, if you're planning to buy this console, sobrang comfortable compared sa other models like, for example, the Game Boy Color which is vertical and even the Game Boy Advance SP which is a clamshell design. Sobrang sakit sa kamay lang minsan dahil ang Game Boy Advance SP ay sobrang hindi inisip yung triggers. Another thing about this console na ayaw ko, which is ang AA battery na kailangan mo. No! God! I don't think na hindi sulit mag Game Boy Advance if it's not modded. Kahit sinasabi ko na sa inyo kanina pa na maganda lang ang Game Boy Advance if modded. So the other thing I hate about the Game Boy Advance, yung battery niya ay kailangan AA. So wala siya rechargeable batteries if you buy one. So kailangan nyo lang mga peeps ng dalawang AA and you're good to go. So the Game Boy Advance ay sobrang daming colors lumabas. There is the indigo, silver na nagligaya ng style ng GameCube. Itong console kasi na ito mga peeps, sobrang daming colors lumabas. And yes, pag balak nyo bumili, still recommend na bumili kayo ng hindi reshelled. So itong hawak ko na Game Boy Advance, it is not modded and meron din siyang bagong shell. Maganda naman ang reshell na ito, pero may mga issues lang ako. For example, yung start button nagloloko paminsan-minsan. Pero a good cleaning on the start and select will be a great option. Ako mga peeps, as a collector myself, I collect Game Boys, I collect Nintendo consoles. Masasabi ko mga peeps na ang console na ito ay only good if you're planning to mod it. Emotional, damn it! Itong screen na ito, it is one of the most modded parts ng Game Boy Advance. Marami sa inyo mga peeps nagsasabi na Game Boy Advance SP na lang para lahat malalaro mo, maganda yung screen. Pero mga peeps, masasabi ko lang na yung form factor ng Game Boy Advance SP, it is not that good mga peeps. Kaya pag balak nyo bumili ng Game Boy Advance, I still recommend this. And yes, marami kang work kailangan gawin dito. For example, yung screen, yung battery, or yung shell niya na laging madaling magasgas. Yes, ang daling magasgas niyan. So isa din sa mga features na gusto ko sa Game Boy Advance is kompleto yung mga ports na kailangan mo for the get-go. So marami din nagtatanong kung sulit ba bumili ng Game Boy Advance. So the Game Boy Advance can range up to 1,000 to 2,000 pesos kung ano na siya, sira-sira na yung screen or meron siyang discoloration, and around 4,000 to 7,000 if you want it modded. So itong console na ito ay sulit naman if you're planning to mod it, pero if you want to play the console sa original form, di ko masasabi na sulit ang console na ito. So, worth it ba bumili ng Game Boy Advance? I have to say maybe, depende sa price na makukuha nyo. Kasi itong console na ito mga peeps ay very hard to maintain para sa akin kasi yung LCD nito, it is prone to burning. And yes, I said burning. Nakadalawang palit na ako ng Game Boy Advance screen na to kasi dahil mga peeps na sobrang
hirap i-maintain ito in this weather in the Philippines. So balak yung bumili ng Game Boy Advance and nakita nyo burning na, I recommend mag-IPS display na kayo o mag-regular na LCD kasi etong display na to is kasi hindi ko recommend. So, yun lang mga sabi ko sa Game Boy Advance. So, para sa akin mga pips, sulit naman ang Game Boy Advance. Pero, in the right price, pag mababa mo na nakuha yung price ng console nito, I would say na sulit ang Game Boy Advance. So mga pips, pag gusto nyo nang maghanap ng reliable na Game Boy, I would say the Game Boy Advance SP is one of the best consoles to buy in 2026. And yes, I say na gano'n kahit may mga unburnick naman, may mga emulation naman. Pero mga pips, ang playing on the original hardware ay sobrang sulit para sa akin. And if you play on the original screen of the Game Boy Advance SP, I would say na maganda pa rin ang display nito compared sa mga unburnick na umaabot ng 4,000 to 5,000. And yes, the Game Boy Advance is a great console, pero may mga problema lang. So, thank you very much for watching. Peace out mga peeps and bye!